Hindi lang daw po ang Philippine National Police ang nasopresa dito ho sa isinagawang supresang rally ng Iglesia ni Cristo diyan po sa may EDSA Shrine sa Quezon City. At maging si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nagtataka. Ayon yan mismo kay Palace Press Officer Claire Castro. Sabi po ni Castro ay nagtataka raw po si Pangulong Marcos Jr. bakit daw po nauwi sa malawakang rally ang usapin na kinakaharap sa kaso ni Senator Dante Marcoleta. So parang nagtataka raw po ang Pangulo. Kataka-taka ho ba ito? Kasi ang pananaw po ng marami at mismong si Senator Marcoleta, ito po ay tanim kaso. Di po ba? Kasi kung isang tingin ay ako dami ko rin nakausap po ng mga abogado, pwede ho sigurong hindi malabo sa kasong plunder. Kasi pag plunder ho mga kababayan ay pera po ng taong bayan, pera ng gobyerno na ninakaw. Pero dito ho, at kasi ang may paliwanag po yung Assistant Ombudsman, napanood ko ho sa kanyang interview, ang binabanggit niya ho ay kasi tumanggap daw po, halimbawa, hindi campaign donation o regalo, lumilitaw na regalo dahil sa base po sa pag-aaral at pagrepaso po ito ng COMELEC, bago po ang kampanya, natanggap po yung 75 million. So dito ho, sabi ho ng Assistant Ombudsman Clavano, pagtanggap yun ng regalo na bawal po sa mga government employees and officials. Pero kung regalo ho pag-uusapan dito mga kababayan, ako hindi ako abogado, naitanong ko rin ito sa napakaraming abogado, kung ang kanilang pagtutuunan ng pansin ay yung pagtanggap ng regalo, dapat bribery ho ito. O graft and corruption. So hindi plunder. Pero ang gusto ho kasi nila, mga kababayan, plunder agad ang ikaso dito po kay Senator Marcoleta, para kulong ka agad. Walang piyansa. At siyempre, ang magiging implikasyon po nito, perception, pag walang piyansa, matik ho, pag plunder, suspendido siya. So, hindi ho siya makakapag-participate sa nalalapit po na impeachment trial sa kaso po ni VP Sara Duterte. Kasi July 6 na po yung pag-uumpisa ng paglilitis sa kasong impeachment laban kay VP Sara. So ito po ang nagiging implikasyon. So lumilitaw ho, talagang parang ang tingin ho ng marami, hinanapan po talaga ng paraan para wag hong makadalo sa impeachment trial itong si Senator Marcoleta. Kasi alam niyo ho, kahit sa isang pangkaraniwang halimbawa isang traffic enforcer, mga kababayan, motorista, kahit ng pwede kang hanapan ng butas. O paparahin ka, hanapan ka ng butas ng mga violation sa traffic, di ba? Parang ganito ang nangyari dito kay Senator Marcoleta. O ito, hinanapan ng kaso kasi meron akong nakausap ng mga abogado. Ang sabi, ang pwede lang ho siguro kung hanapan ng butas, ang pwede dito na sabihin natin na kasuhan si Senator Marcoleta ay hindi po plunder, pwedeng sa graft o bribery. Kung ganun ho palilitawin, talagang ididiin, ito hong naging kontribusyon ng 3 pribadong individual kay Senator Marcoleta. Pero plunder ka agad syempre, kaya nga sabi ho ni Senator Marcoleta sa kanyang pahayag, parang isang putok, 2 ang sapol. Kakasuhan sa ng plunder, hindi niya na po matutugunan at mapagtutuunan ng pansin yung usapin sa flood control. Tapos pangalawa, yung sa impeachment. Kaya nga sabi nga ho sa statement ni Senator Marcoleta, isang putok, 2 ang tama. Flood control at sa impeachment. Yun po ang nagiging pananaw. Kaya naman, pero sabi ho ng Malacanang ni Yusek Claire Castro, takang-taka raw ang Pangulo. Kayo ho ba nagtataka? Kataka-taka ho ba? Ito pakinggan ho natin, ang binabanggit ni Yusek Claire Castro na takang-taka raw ho si PBBM. At parang kumbaga nasopresa. Parang ang Philippine National Police, hindi po direktang maamin ng Malacanang ni Yusek Claire Castro na nalusutan na naman. Yung intel ho ng PNP, wala ho silang kaalam-alam, madaling araw ho, ay susugod na rin po,
susugod na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo diyan po sa EDSA Shrine. So, nalusutan ho sila na sorpresa. Ito talaga totoong sorpresa. Ibig sabihin, lumilitaw na mahina po yung intel, yung intelligence po ng PNP at ng ating mga otoridad. Ito, balikan nun natin, itong si Yusek Claire Castro na kung saan, kanyang sinabi, takang-taka raw ho ang Pangulo. Pakinggan nyo at panoorin nyo itong si Yusek Claire Castro. On my part, Yusek, tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito? In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Okay, yan po, pahayag ni Yusek Claire Castro. Sabi niya, nagtataka siya. Nagtataka raw ang Pangulo at dahil sa masasampahan daw ng kaso, itong si Senator Marcoleta, o nasangkot sa isang kaso, kailangan na maglunsad ng ganitong kalaking rally. Ang mga kapatiran na ating iginagalang na mga kapatiran sa INC yun. Napakinggan nyo naman, sabi ho, ni Yusek Claire Castro. Pero dito ho, mga kaubayan, talagang, ang sabi nga ho ni Senator Marcoleta, maliwanag ho sa kanyang kaisipan na talagang planado raw po ito ni Ombudsman, parang ang pinaka-arkitekto di umano, sabi ho niya, at nagplano, ay ito hong mismong si Ombudsman Boying Rimulya, na talagang ipitin po siya at para wag pong matuloy yung kanyang mainit na pagtutok dito po sa flood control at yung kanyang magiging papel din sa impeachment. At ito ho, panoorin nyo rin ho, pakinggan nyo rin kasi na-interview dyan po sa EDSA Shrine sa INC rally. Ito pong si Senate Minority Leader at dating Senate President Alan Peter Cayetano, kanyang kinumpirma ho. Kasi nung una, ang sabi niya parang hindi ho nila siniseryoso yung mga bali-balita na talagang gigipitin po sila. Lalo na po yung mga kilalang kritiko po ng administrasyon at kaalyado po ng mga Duterte. Sabi ho ni Senator Cayetano ay noong una parang baliwala pero talagang nagkasunod-sunod ho yung mga nangyari, yun ho at talagang tinuluyan po si Senator Jingoy Estrada. Yung dalawang magkapatid na bilya talagang kaliwat kanan ho ang kaso na inaabot. Tapos may mga lumalabas din ho ng mga balita na lalabas na rin daw po yung arrest warrant laban po kay Senator Bongo. Itong si Senator Robin Padilla ay pinaiimbestigahan din. Actually, pati ito si Senator Cayetano hinggil sa nangyaring gulo o barilan daw dyan sa Senado. So, lahat po iniimbestigahan, mga kababayan. So, parang napagtanto niya, naku, totoo pala ito. Ang akala niya, usap-usapan lang na sila po ay gigipitin. Pero ngayon talagang lumabas na po ang katotohanan. Panoorin po nito. Panoorin nyo yung naging pahayag ni Senator Cayetano sa kanyang panayam dyan po sa INC rally sa EDSA. Ito po si Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo po, mahirap. Kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin kaliwat kanan yung kaso dahil nga naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla, tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita niyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato, hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo, sinasabi palabas na yung kanyang warrant. Of course, si Senator Jinggoy kinulong na and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya na lumipat lang siya ng site, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa
sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control. Nahirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na ibang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan bahana? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila mahatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan, at ang Pilipino is very mapagtiis eh. Abang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant, tapos plunder for campaign contribution na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. So when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. So pwedeng sa Facebook yan, pwedeng sa Instagram yan, pwedeng nasa ini-interview nyo, pwedeng nasa schools. And despite all of this, yung day-to-day problems, drugs, violence sa ating mga kabataan, tuloy-tuloy yun. So for people to sacrifice their time, umabsent, magutom, to be here, siguro maliit na bagay na dumating tayo makiisa. Sir, do you find it strange na the case against Senator Marcoleta may be filed a week before the impeachment trial? In a sense, it's strange because for me it's nonsense. But we expected it. Nung February 4, nung una kaming nakatikim ng pag kami naging majority, ibabargain na yung kaso. So, akala namin totoo yung sinabi lang, wag lang si Loren. Nung ako na umupo at willing silang ipadala ang NBI na armado, not just once but twice sa Senado, tapos nung kitang-kita paano kinulong si Jinggoy, naging reality na sa amin to. So, lahat kami, we're on borrowed time. Pero pinapasa Diyos namin, 40 years of EDSA. Ano ba sabi ni dating Senator Ninoy Aquino? Diba? The Filipino is worth fighting for. Then naging worth dying for because he gave his life. So siguro naman yung konting oras na samahan ko ang mga naninindigan dito is a little inconvenience, but it can be. So pasensya na po yung mga natatraffic, but protests are meant to inconvenience para magising tayo sa nangyayari. Have you spoken to Senator Marcoleta? Pupunta na Not po yet. siya dito. I haven't. Pero hanggang kailan daw po magtatagal itong Lahat kami no idea. So actually since this morning to different channels, nagpapaabot ako until nung nagla-lunch ako, another common friend ang nagsabing, you're welcome to come. I think sumagot once si Senator Marcoleta na parang nagtanong yung isa kong friend, paano kami tutulong siya? Ang sinabi lang, padala ng tubig. Sir, meron pa pong ilang senador sa minority na inaasahan natin pupunta dito. I think so. Sino po, sir? I know Senator Amy. I don't know the others kasi nga kahapon lang namin nalaman eh. In fact, meron ako isang trip and I was intended to meet some OFWs. I had to cancel it this morning nung nalaman ko yesterday na yan na yung statement ng ombudsman. Thank you guys. Yun po ang kwento ni Senator Cayetano at talagang kinumpirma niya po yung sinasabing di umano'y pangigipit. Kasi yan po nagiging perception na rin ng lahat eh. Dahil sa napakarami na simula pa noon ng nakaraang SONA, di ba, nang banggitin mismo ni Pangulong Marcos Jr. na ito sa flood control, tapos ang dami nag-privilege speech pa itong si Senator Ping Lacson eh. Nasabi niya 67 kongresista na, kontraktor pa ang sangkot dito, no? At may mga bilanggit siya, lumabas din mga pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang dami ng mga lumabas ng mga pangalan, pero wala po nangyari. Ni isa mang congressman wala pa hong nakakasuhan at di ba na ipakukulong. Ang naging buena mano lang itong si dating Senador Bong Revilla. Tapos sinundan ng ilang mga maliliit na opisyal ng DPWH. Yun tapos si Senator Jinggoy Estrada, yun na. Tapos ang gustong isunod ngayon ay ito pong si Senator Dante Marcoleta.
Samantalang so, mga nakaraang buwan ay binabanggit na ni Ombudsman Remulla na ito pong si Senator Chis Escudero, pakakasuhan daw at itong si dating House Speaker Romualdez, pakakasuhan na raw, wala pa rin nangyari kasi lumipat na. So ang naging pananaw, perception, hindi, lumipat na sa bagong majority, black Diyan sa Senado, nakaalyado ng administrasyon kahit parang biglang bumagal po yung usad ng takbo ng kaso ni Escudero. Tapos ito ho naman kay Senator Joel Villanueva na March 26, tanda ko yan, no? Sabi ho ni Ombudsman Remulla, hinug na ang kaso ni Villanueva. So ano ibig sabihin hinug na? Pipitasin na, ibig sabihin, isasampa na ho ang kaso. Pero bakit nung lumipat ho siya noong June 17 sa special session sa Senado, biglang nahilaw ata o anong nangyari, nabulok na. Tapos ngayon biglang nangatwiran. Ang ganda ho, nakahanap po ng ng katwiran Ewan ko lang kung tama ho bang sabing katwiran o palusot. Itong si Ombudsman Remulla, sabi niya, hindi namin tinanggap yung yung findings ng Department of Justice. Kaya dapat muling isa lang sa preliminary investigation ito hong kaso ni Villanueva. O kala ko ba hinug na? Nahilaw? No? Dahil sa sumapi sa bagong mayorya diyan po sa Senado. So yun po, hindi po natin may alis na yung perception po ng maraming kababayan natin, talagang ginigipit ho yung mga nasa opposition o kritiko po ng Marcos Jr. administration, lalo na po yung mga kilalang kaalyado ng mga Duterte, di po ba? So yun ho. Kaya ngayon ay nagbubunsod ho ito, di ba? At mismo ang Iglesia ni Cristo, naglabas na po ng statement na kung saan talagang sinasabi niya, kinukondinan nila rito yung kawalan po ng hustisya at selective justice ang umiiral ngayon sa ating gobyerno sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Kayo ho sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano po ang masasabi niyo rito? Ano po ang damdamin niyo rito? At na kung saan, nagkakaraho si Pangulong Marcos, nagtataka bakit ho nag-rally ang Iglesia ni Cristo. Nasupresa. Pati PNP nasupresa ho. Kaya nga hindi ho sila nakapagbarikada So talagang nasupresa po sila. Mukhang sabit po sablay yung intel ng PNP. At sabi ho ni Senator Cayetano, talagang nung una hindi sila naniniwala, ngayon talagang ramdam po nila yung sinasabing di umano'y panggigipit sa mga kritiko po ng Marcos Jr. administration. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, mag-subscribe na po kayo at paki-like at i-share ito pong ating channel. Sundan nyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung aking isa pang account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.